Magandang malaman muna mula sa ating revenue generating agencies. Magkano ba ang nakukuha ng gobyerno? Magkano ba ang gross gaming revenue o GGR ng iba't ibang kumpanya na engaged sa Pigo? Magkano nga ba'y pumapasok sa kaban ng bayan? Binan natin ang Pogo. Gustong ipagbawal sa pamamagitan ng batas ang Pogo. Pero pinayagan natin yung Pigo. Kung sana nagsusugal ay Pilipino, hindi dayuhan. Ang nawawalan at naubusan ng pera ay Pilipino at hindi dayuhan. At malamang sa malamang, yung mga dating Pogo ay nagtatago sa likod ng Pigo. Alam mo yun ang hindi ko maintindihan sa totoo lang. Binan natin ang Pogo. Gustong ipagbawal sa pamamagitan ng batas ang Pogo. Ang Pogo, ang ibig sabihin ay Philippine Offshore Gaming Operations. Yung mga dayuhan yung nagsusugal dyan. Dayuhan ang nasisira ang pamilya, nalululong sa sugal, nawawala ng pera dahil sa sugal. Pinagbawal natin. Pero pinayagan natin yung Pigo, Philippine Inland Gaming Operations. Kung sana nagsusugal ay Pilipino, hindi dayuhan. Ang nawawalan at naubusan ng pera ay Pilipino at hindi dayuhan. At malamang sa malamang, yung mga dating Pogo ay nagtatago sa likod ng Pigo. Marahil, dapat ay tingnan at reviewin din ito dahil yung mga sinusubukan nating iwasang masasamang bagay, pagkakamali, pagkukulang, ay tila nandyan din sa Pigo na ang tatamaan pa ay sarili natin mismong mga kababayan at hindi mga dayuhan lamang. Not reconsider for PAGCOR to review this. Alam ko malaking pera ang nakukuha ng PAGCOR dito, malaking source of revenue ito at income sa parte ng pamahalaan. Pero kung natalikuran nga nila ay malaking revenue at income din sa Pogo, walang rason para hindi nila kayang talikuran din yung malaking income sa Pigo kung nakakasama na talaga ito sa ating mga kababayan. Na sa palagay ko ay, ang paninindigan ng Pangulo dito sa nagdaang panahon ay tila klaro. Naalala mo, isa sa mga binan ng Pangulo nung simula pa lang ay yung isabong. Dahil nga sa sobrang pagkakalulong ng marami sa ating mga kababayan dito. Paano naman to? Pwede bang makuha yung datos mula sa PAGCOR? Pwede bang makuha natin yung datos mula sa anumang relevant government agency kabilang ang BIR? Magkano nga ba nakukuha natin dito? And like the questions we asked in relation to Pogo, is it worth it? Magandang malaman muna mula sa ating revenue generating agencies. Magkano ba ang nakukuha ng gobyerno? Magkano ba ang gross gaming revenue o GGR ng iba't ibang kumpanya na engaged sa Pigo? Magkano nga ba'y pumapasok sa kaban ng bayan? Magkano ba yung nalulustay o ginagastos ng ating mga kababayan dito? Hindi ko alam yung kasagutan sa mga tanong na yun. Magandang matanong yung relevant government agencies at nang makapagpasa tayo mismo kung gusto ba natin ituloy ito o hindi. Mukhang napasubo po to si Quezon Escudero dahil hindi sinasadya, inabanata niya po ang Pangulo ng Pilipinas dahil po dito sa pagsagot niya. Pagsagot niya po dito kay Karen Davila tungkol po sa Pogo at Pigo. Ang sabi ko nga, unfair po kay Tatay Digong na sinisiraan natin yung Pogo ay yung binibintang natin. Kasi dumami yung Pogo sa panahon ni Tatay Digong, di ba? Ginawa niyan legal. Nakakakolekta tayo. Kumikita yung mga Pogo. Pogo means Philippine Offshore, di ba? So hindi dito ang mga nagsusugal, hindi mga Pilipino. Karamihan taga ibang bansa. Ang alam ko doon sa mainland China yung mga nagsusugal sa Pogo. Kumikita tayo, tapos nakokontrol natin kasi kumikita rin sila sa legal na paraan. Pumasok si BBM, ang daming legal nung panahon ni Duterte, naging illegal sila. Karamihan naging illegal. Report po yan ng PAOK CC. Hanapin nyo na lang. So nung naging illegal po sila, siyempre kung illegal na sila, ibig sabihin hindi na sila sumusunod sa patakaran ng pamahalaan. Natural, makakaisip sila ng paraan na mga illegal na. Doon na pumasok yung mga problema natin sa Pogo. Kaya unfair po yun. Nakokontrol ni Digong yun noon, yung Pogo. Tapos pumasok si BBM, hindi niya nakayang kontrolin. Pero ang sisi, kay Duterte pa rin. Di ba?
ang may problema, kayo ang problema sa Pogo, hindi nyo kayang kontrolin dahil naging illegal sila at wala kayong magawa dahil illegal, isisisi nyo kay Duterte. Yun po ang mahirap eh. Ngayon, nung hindi na nila talaga makaya dahil sobrang illegal na yung mga pinagagagawa, ayan na, binan nila yung Pogo. Okay. Si Tatay Digong nung binan yung isabong, talagang ban, no? Nawala po talaga yung isabong. Kahit po bilyon-bilyon ang kinikita ng PAGCOR sa isabong noon. Ang problema kasi ni Tatay Digong, kawawa yung mga Pilipino eh. Nagsusugal, mahirap na nga, nagsusugal pa. So, pinatigil niya na lang yung isabong. Kahit na bilyon yung inaakyat na pera niya sa atin na legal ah. Ngayon, pinatigil ninyo yung Pogo, pinalitan nyo naman ng Pigo. Inland, Philippine Inland Gaming. Ano pagkakaiba po ng Pogo at Pigo? Yung Pogo po, hindi po nating kababayan yung nagsusugal. Ito po, nagsusugal po mga kababayan natin. Nakita nyo naman, sila Vic Soto, yung mga sikat na artista nagpo-promote ng mga sugal eh. Ayan na po yun. Ginawa nyo legal yung mga pig, yung ibang sugal na ang nagsusugal na ngayon, mga Pilipino na. Kaya wala rin kayong moral na tanggalin yung Pogo. Para saan, bakit nyo tinanggal yung Pogo, 'di ba? Kaya nyo tatanggalin yung Pogo kasi ayaw nyo na sugal. Tapos pinalitan nyo ng Pogo. Ayaw nyo na nagsusugal yung mga Chinese. Tapos pinalitan ninyo ng Pigo, nagsusugal ng mga Pilipino. Wala rin yung sinasabi pala ninyo na ayaw nyo sa sugal, kaya nyo pinatigil. Samantalang, si Tatay Digong, nung sinabi niya na ayaw ko ng isabong, tigil lahat. Yun yung pagkakaiba ng project lang. Kung totoong ayaw nyo sa sugal, bakit may Pigo? Kung totoong ayaw nyo sa sugal, bakit hindi nyo ipatigil yung mga online gaming na Pilipino na yung nagsusugal? Hindi na yung taga ibang bayan. Hindi makatarungan kay Tatay Digong na laging sinisisi sa kanya. Pogo. Saan naganap yung mga illegal na gawain ng Pogo? Panahon ni BBM. Pero si Duterte pa rin sinisisi. Lahat na nangyayari sa panahon ni BBM, sinisisi nyo si Duterte. Katarantaduan naman yun. Kung sino presidente, siya magtrabaho. Dahil si Duterte, nagtrabaho yan nung panahon niya. Bakit mo sisisihin? Eh di wag ka nang maging presidente kung ayaw. Hindi ko maintindihan. Ako kasi naging leader, maliit lang. Maliit lang nga. Pero hindi po ako nagpunta ron nung may problema, naghanap ako ng masisisi. Attitude yan. Hindi, kaya sabi nga ni BP Sara, totoo yun eh. Hindi siya marunong maging leader. Hindi siya marunong magpresidente.